Collective, welcome again sa inyong reading. Tingnan nyo kung energy nyo ba ito mapipick up ng cards dito sa gagawin nating reading ngayon. Thank you so much sa inyong continuous support sa pagbalik-balik para manood ng readings ko. Patuloy na pagsubaybay, pagsuporta. Ayan. Thank you so much sa ating mababait na nag-follow, nag-subscribe. Bawat isa sa inyo, malaking tulong po yan. Pati na rin po yung mga pagla-like nyo, pagko-comment, pag-share. And even yung mga nagpapadala ng stars or super thanks. Yan. Nag-join ng membership or subscription. Kung gusto nyo ng private reading ko, dumiretso kayo sa one and only official Purple Teen FB page. May check sa dulo, which means meta verified. Pag walang check, hindi po ako yon. Kayo po mismo ang mag-PM sa akin doon kung balak nyo mag-inquire. Maging maingat po kayo doon sa mga fake na gumagaya sa akin. No? Ang gagawin nila, i-chat kayo, i-message kayo, or mag-friend request. Pag ganun, hindi po ako yon. Malinaw po ba? Oops, what's this? Dalawa yung card sa ilalim. Okay, sige. Magsama kayo dyan, Char. Isa lang dapat yun eh. May sumabit na isa. O baka talagang meant to be yan. Sa bottom of the deck, you have the World card, no? World card is, Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus energy. Kung meron man sa inyo yan, sa chart nyo or sa chart ng person nyo. Kaya alamin ninyo kung paano malaman yung placements ninyo. Birth chart calculator, search nyo lang online. Alam ko ilalagay nyo doon yung exact place ng kung saan kayo pinanganak, pati exact time, exact date. Hanapin nyo lang sa i-search nyo lang sa search bar, birth chart calculator, para malaman ninyo yung mga signs, placements ninyo, sun, moon, rising ninyo, pati rin yung person ninyo para mapapanood ninyo yung mga bawat reading sa bawat signs. Kasi minsan ang dominant na sign sa iyo is yung yung rising mo or yung moon, depende. Okay? So, yun na nga. World card is about completion to the next level. No? Whoa, okay. So, nakikita ko dito is unending or pagle-let go. According to the Four of Pentacles reversed, which is, release, no? And the World card is about completion, ending. No, you will reach a certain point na talagang yun na yung dulo / hangganan nitong iyong pag-journey. Or itong cycle na to, no? At para sa iyo, ito ay isang malaking accomplishment or completion. In the recent past, nakita ko na naging resilient ka, alam mo yun? In the recent past, nakita ko na napakaraming struggles, napakaraming obstacles, maraming kumukontra sa'yo, maraming nagdi-discourage sa'yo, may it be yung mga pagkakataon, mga bagay, or even mga tao sa paligid mo. Pero hindi ka nagpatinag, nanatili kang determinado, pursigido, nanatili kang strong sa iyong paninindigan, nanatili kang pangatawanan, no? Itong path na pinili mo or itong situation mo, itong mga values mo, kung ano man itong pinaglalaban mo rito. Kasi nakita ko in the recent past na
nakipaglaban ka talaga eh. So, hindi ko alam ano ba itong ipinaglalaban mo. Person ba to? Relationship? Itong path na pinili mo? Itong career mo? No? So, this is a general reading kaya take only what resonates. No? Kung saan part kayo nagre-resonate, yun lang yung i-take ninyo sa reading na ito. The rest na hindi nagre-resonate sa inyo, huwag nyong kunin. Okay? Nakikita ko na nag-focus ka, nag-meditate ka, pinrotektahan mo yung sarili mo or nag-create ka ng boundaries, barrier dito in the recent past. Kung relationship to or person, nakikita ko in the recent past na ipinaglaban eh. Ipinaglaban itong relationship na to, connection na to, kahit gaano kahirap, kahit siguro para kayong Romeo and Juliet, you against the world, kahit siguro tutol yung mga pamilya ninyo, no? Or tutol yung mga sitwasyon, yung mga pagkakataon, hindi nagja-jive, hindi tumutugma, hindi nakisama sa relationship nyo, pero nakita ko na, ipinaglaban in the past, no? So, dito sa present situation mo, nakakakita ako dito ng, when it comes to career or in overall, in general, nakakakita ako rito ng, ano bang tawag doon? Yung pagpili ng path. So, dito sa present situation mo, ang nafe-feel kong energy kung ito ay regarding your personal growth, path, or career, pwedeng meron kang dalawang options dito with the Two of Wands, wherein makakapamili ka kung anong path dito yung maaaring tahakin mo. You are at crossroads. Yun yung nafe-feel ko rito. This is a major, I think this is a major decision to make. Kasi maaaring, kailangan mong mamili whether you like it or not. No? So, yan, mapasa career mo to, sa personal, in general, or sa love life mo. So, nakikita ko dito is, darating ka dun sa point, kahit na ayaw mo, na kailangan mong mamili or mag-decide dito sa iyong present, no? Andyan na yan eh. Ano ka ba, are you willing na i-continue pa ba to? Are you willing na mag to the next level? Alam mo yun, mag-expand, magkaroon ng growth, no? Andito yung mga plano mo, whether to go out there or not, whether to leave your comfort zone or not, pagdating sa iyong career or personal growth, no? Nandoon yung nag-iisip kang mabuti or nagpaplano, and eventually kailangan mong mamili or mag-decide, no? So right now in the present, sa tingin ko, you will take time para pag-isipan ng mabuti ito. You might even mag-ano ka muna parang mag-detach ka muna, maglaan ka muna ng, ewan ko kung mga ilang araw or kung gaano katagal hanggang para lang makapag-contemplate ka, alam mo yun. Makapag-muni-muni, makapag-isip ng mabuti. Kung sa relationship ito, maaaring magkaroon ng dito sa present ninyo, pwedeng nasa cool off kayo. Cool off period. Wherein nandun kayo pareho wherein nandun kayo pareho sa parang bibigyan nyo muna ng time, space, distansya yung isa't isa para mapag-isipan yung mabuti yung mga bagay-bagay. And in the near future, you have here the Four of Pentacles, no? So, in the near future, ano yung mga next na pwede mangyari, no?
nakakakita ako ng release, di ba binanggit ko sa inyo kanina, release. So, maybe, just maybe, dahil dito sa present mo, nandoon yung cool off period, nandoon yung time apart, pause, taking a break, whether ito ay sa love mo, sa career, o sa ibang bagay, nakikita ko, eventually, sabi ko nga dun, di ba, parang nandoon yung mga planning, nandoon yung ano ka pa, push forward ka ba, gusto mo ba ng growth, or gusto mo bang mag-take ng risk, take a leap of faith, leave your comfort zone, and eventually nakikita ko na mamimili ka, magde-decide ka. And kung ito'y lumalabas sa near future mo or what's next na nakikita ko yung release, ibig sabihin, maaaring mag-let go ka eh. Maaaring yung mga naging plano mo dito sa present, hindi mo rin yan piliin or maaaring you will choose not to pursue it anymore or continue anymore, no? Okay, maaaring may change of plans, change of mind na mangyayari in the near future. Whether ito ay regarding your personal growth, sa career mo, or sa love life mo, dito sa connection na binanggit ko kanina. So, kaya pala, if you will choose to back out, release, let go, maaari talagang magkaroon ng ending. Okay? Ma-reach na talaga yung certain point na, alam mo yun, hanggang doon na lang, di ba? So, pagdating dito sa person na kakonect mo, tignan natin. Kung nakaka-relate kayo, comment nyo na lang dyan. And nga pala, hello sa ating mga kababayan sa abroad, tsaka sa iba't ibang lalawigan dito sa Pinas. Taga saan po ba kayo? O babatiin ko rin po yung mga kababayan ko. O mga kabaluyan, si kayong taga Pangasinan, kamusta kayon? Amin. No? Energy ng person na connect mo. Okay, mukhang the feeling is mutual. Looks like iniisip na rin naman netong person na to na i-end na rin yung mga bagay-bagay eventually. Siguro during dito sa present ninyo, di ba sabi ko nga, dito sa present situation ninyo is pwedeng may cool off, no, disconnection muna, pause sa inyong dalawa para makapag-muni-muni, makapag-contemplate. Mukhang same din naman pala kayo ng mapagdidesisyonan eventually or iniisip, pinaplano, kasi nakikita ko rin na itong energy ng person mo is iniisip na rin naman niya na i-end na lang din. Okay? Actually, nag-iisip siya ng mabuti. Andyan si Page of Swords. Page of Wands. Actually, iniisip niya na pag-uusapan nyo ito eh. Kasi andyan yung dalawang pages which is strong energies ng communication. So, nakikita ko dito na eventually, this person will come up to you, no, para sabihin sa'yo, or pag-usapan ninyo regarding dito sa connection ninyo. And nakikita ko rin, mukhang same naman kayo ng energy na feel ko na maaaring ikaw nga, sabi ko nga sa'yo, pwedeng i-let go na lang, i-end, i-release. Sa kanya rin naman is may release, which is death card, which is ending. Which is yun din naman yung lumitaw kanina doon sa world card, no? Nabalasa ko na. By the way, sa bottom ng deck, nagkaroon ng 3 of Swords, which is separation. Okay. So, yan. Eventually, nakikita ko na yun yung magiging outcome. Kasi pwedeng ang magiging cause ng hiwalayan or naging cause dito ng cool off ninyo is cheating or third party situation. Yan, kasi nakita ko rin yung 7 of Swords.
no, dito sa person mo. Maaring siya kasi yung nag third party or nag-cheat, no? Kasi ito'y third party energy, betrayal. So, nasaktan ka niya, alam mo yon, and aware naman siya doon. Oo. Pwedeng may ka-talking stage siya na iba, hindi ko alam, basta nakita ko lang may cheating dito sa side ni person mo Nagkaroon ng cheating or may ginagawang cheating. Pwedeng may energy na mas bata rito. It's either mas bata yung kakonect niyang isa or mas bata ka or mas bata tong person na to sa'yo. Okay? Pero ang nakikita ko dito, kahit na alam mo yun, parang okay, so sa tingin ko parang nawalan na rin naman siya ng interest with the Page of Swords reversed. Kaya nga siguro mas pipiliin na lang din niya or magde-decide na lang din siya na i-end. No? Pwedeng ang kontakin ka niya or pwedeng hindi na rin, no? Kasi dalawa page yan Actually, iniisip niya kung i-communicate niya pa ba to sa'yo, magre-reach out pa ba to sa'yo or hindi na. Isang page na nakatayo, isang page reverse. Okay, so yun yung mga na-pick up kong energy dito. Kung nakarelate kayo, pa-comment na lang dyan. And kita-kits uli sa ating next reading. Godspeed, babush.